Magandang tanghali na naman po sa inyong lahat mga kaibigan. Ayan po, medyo tahimik ang ating paligid. Kaya sasamantalahin ko po na hindi masyadong maingay ang paligid. Kung may naririnig man po kayong mga kunting ingay, kunti lang po yan mga kaibigan. At salamat sa Panginoon dahil sumapit na naman po ang tanghali, hapon, Salamat sa Diyos dahil ipinagkaloob na naman po ng Panginoon ang lahat ng ating kailangan, lalo na po ang ating kalakasan, ang divine protection, ay patuloy po nating nararanasan sa bawat araw at purihin po ang Diyos sa ating mga buhay mga kaibigan. Ngayon po ay patuloy po tayong hihiling sa ating Diyos Ama na samahan niya po tayo, ganoon din po sa ating Panginoong Hesukristo, patnubayan niya tayo at ganoon din ang banal na Espiritu Santo na siyang maranasan natin ang kanyang presensya. Hindi po tayo pwedeng magbasa na tayo lang, kundi kailangan pong magpasama tayo sa Panginoon upang sa ganon ang kanyang gabay at patnubay sa ating mga buhay ay maranasan po natin patuloy. Ano po mga kaibigan? Kaya mga kaibigan, hindi ko na po talaga patatagalin pa habang medyo tahimik pa po ang paligid. Buksan na po natin ang ating mga Biblia sa aklat po ng Job chapter 28. Ayan, nasa 28 na po tayo. At ang title po ng chapter 28, Papuri sa Karunungan. Yan po ang title ng chapter 28. At sisimulan ko na pong basahin mga kaibigan. Nawa po ay dyan na rin po kayo at bukas na po ang iyong mga Biblia sa mga may oras na sumabay sa pagbabasa na po. Sabi po dito sa Job chapter 28 verse 1, may lugar kung saan ang pilak ay madudulang at dako kung saan ang ginto'y dinadalisay. Sa lupa naman ang bakal ay nahuhukay at ang tanso'y makukuha sa batong nilulusaw. Ang dilim sa kalalim ay sinaliksik ng tao, sa kalaliman ng lupa hanap nila yaong bato, humuhukay ng malalim sa ilang at kabundukan na hindi pa naaabot ng alinmang manlalakbay. Nagmimina sila roon sa gitna ng kalungkutan, sa ibabaw ay may tanim halamang namumunga. Samantalang sa ilalim patuloy ang pagmimina at doon ay nasa bato ang mamahaling safiro, nakahalo ng alabok yaong ginto ng minero. Kalalimang di naabot noong ibong mandaragit na matalas mang agila ay hindi na masisilip. Hindi ito nayapakan kahit hayop na mabangis, hindi rin nadaanan niyong leon kahit saglit. Hinuhukay pa ng tao yaong batong matitigas, pati loob noong bundok ay kanilang tinitibag. Ang kalalim ay unti-unting binubutas upang batong mamahalin ay kanilangang matuklas. At kanilang sinasarhan bawat lugar na may tagas, ang makitang kayaman ay iniaahon sa liwanag. Ngunit itong kaalaman saan kaya madudulang? At siyaon ngang unaway saan masusumpungan. Ang landas ng kaalaman ay hindi matatagpuan pagkat ang halaga nito'y hindi nila nalalaman. Ang sabi ng kalaliman, wala sa akin ang kaalaman, ganito rin yaong badya nitong buong karagatan. Hindi ito mabibili kahit ginto ang ibayad. Hindi ito matatamo palitan man nitong pilak, kahit ginto o alahas, na mainam pa sa lahat, sa halaga ng unaway hindi rin maitutumbas. Mahigit pa kaysa ginto ang timbang ng kaalaman, mahalaga sa alahas o ginto mang dinalisay. Kung halaga ang batayan, higit ito kaysa koral. Ang kristal o ang perlas man dito'y di maiagapay, kahit na ang topasyo pa dito'y di maipapantay, at hindi rin mahihigtan kahit gintong dalisay. Kung gayon nga, kailan may saan kaya nagbubuhat? Saan kaya galing ito at paano matutuklas? Kailan may nakukubli sa paningin ng nilalang? Maging yaong mga ibon, wala silang nalalaman. Kahit na ang maninira, kahit na ang kamatayan, wala silang katiyakan na tanggap ay balita lang. Ngunit tanging ang Diyos lang ang siyang nakaalam
kung saan nga naroroon ang tunay na karunungan, pagkat abot tanaw niya bawat panig ng daigdig. Nakikita niya lahat ang ibaba nitong langit. Ang hangin ay kanyang binigyan ng lakas, hinati ang tubig sa kanya-kanyang sukat. Itinakda kung saan papatak yaong ulan at pati yaong kidlat tinakdan niya ng daan. Dito niya tiningnan at sinubok ang kaalaman, kanya yaong itinatag dahil sa kahalagahan. At sinabi niya sa tao, matakot ka kay Yahweh. Magtatamong kaalaman, magiging matalino ka kung ang samay lalayuan. Chapter 29. Sinariwa ni Job ang maliligaya niyang araw. Nagpatuloy si Job sa pagsasalita. Kung maibabalik ko lang yaong mga unang araw noong ang Diyos sa akin ay palagi pang nagbabantay. Nang ang liwanag niya sa akin pumapatnubay, sa paglakad ko sa dilim siya ang sa akin tanglaw. Noon ako ay sagana, maluwag ang pamumuhay, iniingatan ng Diyos ang buo kong sambahayan. Noon ang Diyos sa akin ay nakamasid anong lapit at ang aking mga anak lagi sa aking paligid. Masagana yaong gatas mula sa aking kawan, lumalago ang olibo kahit na sa kabatuhan. Sa pagtungo ko noon sa puok ng kapulungan, upang makipagpulong sa matatanda ng bayan, makita lang nila ako, tayuan ang kabataan yaong namang matatanda sa akin ay nagpupugay. Ito namang mga puno'y titigil na ng usapan, hindi sila makakibo, ang bibig ay tinatakpan. Pati ang maharlikay na uumid at tahimik, hindi sila makakibo ni hindi nga makaimik. Silang lahat ay sang-ayon basta ako ay marinig, at lahat ng makakita ay agad na pumapanig. Pag lumapit siyang dukha, tinutulungan ko kaagad, ang ulil at walang-wala ay akin ding nililingap. Pinupuri ako niyong dumanas ng kasawian, natutulungang mga balo tuway hindi magkamayaw. Ang lagi kong sinisikap, ang katwiran ay umiral, yaong bulag mga pilay ay akin ngang natulungan. Nagsilbi nga akong ama ng mga mahihirap, kahit di ko kilala ay aking nililingap. Ang lakas ng masasama ay akin ding sinisira, mga taong bihag nila'y sinisikap mapalaya. Matatag ang pag-asa kong hahaba ang aking buhay at di ako maghihirap sa oras ng kamatayan. Katulad ko'y punong kahoy na sagana sa patubig, pati mga dahon ay palaging nadidilig. Akala ko'y di kukupas siya ang aking katanyagan. Ganon din naman itong taglay na kapangyarihan, sa mga payo ko sila'y nananabik, at buong taimtim silang nakikinig. Ano man ang sabihin ko sa isip ay natatanim, agad itong nakukuha, di na dapat pang ulitin. Sa anumang sasabihin lagi silang naghihintay, salita ko'y wari bagang ulan sa tag-araw. At ang aking mga ngiti pampalakas loob nila, sa saya ng aking mukha sila'y pawang nahahawa. Parang hari nitong hukbo na siyang laging nagpapasya, umaaliw sa may hapis katulad ng isang ama. Nakakatawa naman mga kaibigan, no? Ang pagsariwa ni Job sa kanyang mga masasaya o maliligayang araw. At ako po natutuwa din kasi kanina po wala man lang dumadaan na sasakyan. Pero nagsimula na po tayo, paroot parito na ang mga sasakyan. At ito na po ang chapter 30, idinaing ni Job ang kanyang kalagayan. Ngayon ako'y tinutuya ng mga bata kaysa akin. Sila ang mga anak ng mga taong di ko pansin. Ni hindi ko itinulot, di ko sila pinayagang sumama sa mga asong nagbantay sa aking kawan. Matipuno nilang bisig ay hindi ko maasahan. Ngayong itong lakas nila ay wala na at naparam. Sa tindi ng gutom sila'y napipilitang kumain, noong tuyong mga ugat ng halaman sa bukirin at mga dakong ilang sa gitna ng dilim. Nangunguha sila noong usbong ng halaman sa dawagan at ugat ng mga tambo ang panlaman nila sa tiyan. Ang mga taong ito'y itinakwil ng lipunan at ang turing sa kanila'y mga taong magnanakaw, mga hangit, mga bangit, mga kanal ang kanilang tinitirhan. Ang iba na may yungib at ang iba'y sa batuhan. Ungol nila'y naririnig mula roon sa dawagan. Sila'y nagyayakap-yakap sa gitna ng katinikan. Sila'y parang mga yabit, mga walang kabuluhan, pagkat mula sa lupain sila'y ipinagtatabuyan.
Ngayon ako ang kanilang binabalingan, siyang laging binibiro at paksa ng usapan. Iniiwasan nila ako at kanilang kinukutya at maging sarapan ay kanilang tinutuya. Inalis ng Diyos ang lakas ko't kakayahan, ako'y kanya nilagay sa kawawang kalagayan. Dinaluhong nila ako ng walang pakundangan, kinubkob gabi-kabila at ni walang matakasan. Pilit akong sinusukol upang ako'y pahirapan. Sa ginagawa nila'y wala man lang na humadlang. Isang muog ng nagumuho ang wangis ng aking buhay. Sinalakay nila ako at kanilang dinagsaan. Ang buo kong pagkatao ay sinaklot niyong takot, karangalan ko'y naglahom parang bulang nagsiputok, at ang yamang natitipon parang ulap na sumabog. Halos ay mapugto ang aking hininga, dahil sa hirap ko na walang kapara, sa buong magdamag, katawan ko ay masakit. Ginhaway di madama kahit na lang isang saglit, dinaklot ni Yahweh ang damit kong suot. Ano pat sa katawan ko, ito ay pumulupot. Pagkatapos noon, ako'y inihagis, lumubog sa putik parang isang yagit. Dumaing ako sa Diyos, ngunit di niya dininig, hindi niya pansin ang dalangin ko at hibik. Bakit ako'y iyong pinagmamalupitan, sa aking inuubos iyong kapangyarihan? Bakit binayaang ang buhay kong angkin ay bayuhin ng bagyo at malakas na hangin? Alam kong isasadlak mo ako sa kamatayan, ang hantungan ng lahat ng iyong nilalang. Ngunit bakit akong ito'y waring ayaw pang lubayan, gayong ako'y lupaypay na at wala ng kakayahan? Di ba ako ay dumamay sa nangangailangan at nagmalasakit din sa mahihirap ang buhay? Yaong ligaya at galak niya ay inaasam-asam, subalit ang nasumpong ay tiisin at kahirapan. Kahirap at madlang sakit ang kayakap ko sa buhay, at waring di maaalis, tila hindi mapaparam. Ang landas ko ay madilim at walang kapanatagan, ako'y nagmamakawa sa lahat kong kababayan. Ang tinig ko'y namamaos, walang sigla, walang buhay, parang boses ng uwak, parang unga ng kalabaw. Ang balat ko'y nangingitim dahil sa sikat ng araw. Inaapoy pa ng lagnat itong buo kong katawan. Matatamis na awitin ang dati kong naririnig. Ngayon ay panaghoy, panambitan, at panangis. Chapter 31. Ipinilit ni Job ang kanyang katapatan. Ako ay nangako sa aking sarili, di pagnanasaan sino mang babae. Anong ginagawa ng Diyos sa atin? Anong ganti niya sa ating gawain? Sa madlang masamay may mga kasawian at pinararanas ng hirap sa buhay, dilingid sa Kanya ang lahat kong gawa. Anumang hakbang ko'y di maikakaila. Anumang masamay di ako gumawa, at kahit na isa ay walang dinaya. Ako sana'y timbangin sa maayos na timbangan, nang makita ng Diyos itong aking katapatan. Kung ako lang ay lumihis sa landas ng katwiran, dili kaya ay naakit gumawa ng kalikuan, o kahit ng bahagay na tukso ng kasamaan, di bali ng magpagal at iba ang makinabang. At bunga ng itinanim ay di man lamang matikman, kung ako ay naakit ng ibang kagandahan, o sa dilim ng gabi kahit minsan ay nag-abang, ay di baling asawa ko sa iba magsilbi at pagpapasasaan ng ibang lalaki. Ang pakikiapit ay kasamaang walang kapantay na nararapat hatulan ayon sa kautusan. Sorry po, maingay si Impoy. Pagkat siyaoy mapanuksong apoy na di mamamatay, at siya ang tutupok sa buo kong kabuhayan. Kung sana'y inapi ko sino man sa aking utusan, dahil dooy naghain sila ng karaingan, di ako kikibo, ako may parusahan. Siya sa atin man ako'y walang tugong ibibigay. Pagkat ang Diyos na sa akin ay lumalang, ay siya ring lumikha sa aking utusan. Di ako nagkait ng tulong kailanman sa babaeng balo at nangangailangan. Di ko tinitiis ang mga ulila. Kapag ako'y kumain, kakain din sila. Sa buong buhay ko, sila'y tinulungan. Ang makita kong walang damit, pagkat walang maibili, ay binibigyan ko ng damit na lana. Buong puso naman ang pasalamat nila. Kung ang mga walang salay pinagbuhatan ko ng kamay, bakit iniisip kong may kasabwat ako sa hukuman? Ay mabuti pang mga paypay ko ay tanggalin
at mga braso ko'y pagbali-baliin. Pagkat nangingilabot ako sa parusa ng Diyos, di ako gagawa ng masama dahil nga sa takot. Kung ako ay umasa sa aking kayamanan, at ako ay nanalig sa ari-arian, kung dahil sa tinatangkilik ako ay nagyabang o nagpalalo dahil sa yamang kinakamal, kung naakit akong sumamba sa araw o kaya naman ay dito sa buwan, kung ako'y nabihag kahit lihim man lang o nagpugay kaya sa sarili kong kamay, ay nagkasala nga ako at dapat nahatulan pagkat sa aking Diyos ako'y nagbulaan. Hindi ko ikinatuwa ang pagdurusa ng kaaway, ni hindi ko ninais ang kanilang kapahamakan, kahit minsay di ko idinalangin na sila'y mamatay. Mapatunayan ng aking mga kasamahan, mabuti ang tanggap ko sa taga-ibang bayan. Pinatutuloy ko sila sa aking tahanan at di binabayaang matulog sa lansangan. Mayroong nagkakaila sa kanilang mga sala. Ang sa akin tinatanggap, may laki pang nagpagtitika. Ang sasabihin ng iba'y di ko inalintana, di ako nanahimik ni nagtago sa balana. Hindi ako natakot na alipostain nila, paniwalaan sana ang aking sinasabi pagkat ito ay totoo. Pawang walang pasubali, Diyos na rin ang makapagsasabi. Kung ang bintang ng kaaway ay isa-isang isusulat, ito'y akin ngang kukunin at akin pang ikukwintas upang ang mga iyon ay makita ng lahat. Sasabihin ko sa Diyos ang lahat ng ginawa ko. Wala akong ililihim o itago kahit ano. Kung ang lupa kong binubungkal ay inagaw sa iba, bakit ayaw ng may-aring sa pilitan kong kinuha? O kung saan nirito ako'y nagpasasa kahit na ang may-ari makain man ay wala. Kung gayon, ay bayaang damot dawag ang tumubo sa halip na sibada o trigo ang pumuno. Dito nagwakas ang mga pangungusap ni Job. Sabi po sa chapter 32, ang salita ni Elihu. Hindi na kumibo ang tatlong kausap ni Job pagkat ipinipilit nitong wala siyang kasalanan at sinisisi pa ang Diyos. Dahil dito, hindi na nakapagpigil si Elihu na anak ni Barakel, apo ni Bus at buhat sa angkan ni Ram. Nagalit din siya sa tatlong kaibigan ni Job pagkat hindi nila pinabulaanan ang sinabi nito. Dahil doon, lumitaw ngang ang Diyos pa ang may kasalanan. Pinakabata si Elihu sa mga naroon, kaya hinintayin niyang makapagsalita ang lahat. Nagalit nga siya nang hindi na kumibo ang tatlo, kaya sinabi niya, bata ako kaysa inyo at bantulot magsalita. Palagay ko'y nararapat na kayo ang mangusap. Ang alam ninyong matatanda ay inyo nang ilahad, ngunit ang karunungan ay saan nagbubuhat. Diba sa Diyos na makapangyarihan sa lahat, hindi pala lahat ng matanday may pangunawa. Hindi ngayon may edad na alam na ang tama. Kayo ngayon ay makinig sa aking sasabihin. Itong aking ibabadya ay sandali ninyong dinggin. Mataman kong pinakinggan ang inyong pagbabadya sa pag-asa makapulot ng salitang magaganda. Ngunit sa aking narinig, ako'y tunay na nalungkot. Hindi ninyo natutunan ang sinabi nitong si Job. Nahan ngayon yaong inyong sinasabing karunungan. Sa sinabi nitong si Job ay Diyos ang magpabulaan. Kayo ang kausap nitong lalaking si Job, kaya iba sa ginawa nyo itong aking isasagot. Job, hindi sila makakibo at wala nang masabi. Sila ay natitigilan, hindi makapagsalita. Mananatili kaya akong naghihintay sa wala? Hindi, aking sasagutin ang lahat mong tinuran. Sasabihin ko sa iyo ang laman ng aking isipan. Di na ako makapigil na sa iyo'y di sabihin. Nagpipiglas ang loob kong ibulalas ang damdamin. Kapag ang nasa loob ko ay hindi na ibulalas, ang dibdib ko ay puputok, laman nito'y sasambulat. Hindi na nga maaari na ako ay maghintay pa, di na ako makatiis, kaya ako'y mangusap na. Sa inyong usapan ay wala akong papanigan. Ang sinuman sa inyo ay hindi ko pupurihan. Ang labis ng papuri ay hindi ko ugali. Pag ito'y ginawa ko, parurusahan akong dagli. Chapter 33. Pinagsabihan ni Elihu si Job. At ngayon, Job, sarili mo ay ihanda. Makinig kang mabuti sa aking ibabadya. Ang laman ng isipan ay aking sasabihin. Lahat ng ilalahad ay puspos ng katapatan. Lahat ng ihahayag ay pawang katotohanan dahil sa Espiritu ng Diyos ako'y naging ako. Nagkaroon ng buhay, tumanda ng ganito.
Kung kaya mo ay sagutin itong aking sasabihin, ikaw at ako'y iisa sa harap ng Diyos natin. Tayo'y kapwa alabok lang ng kanyang lalangin, kaya sa akin wala kang dapat na ipangamba. Huwag mong isiping ikaw ay aking makakaya. Ganito ang narinig ko na iyong sinabi. Wala akong kasalanan ni nagawang kasamaan, di ako gumawa ng mali kauntimang pagkukulang. Nagdahilan lamang ang Diyos upang ako'y parusahan, akong ituring at ibilang na kaaway. Ako'y kanya pang ginapos, binabantayan bawat kilos. Ngunit sinasabi kong maling-mali Job, sapagkat sa sino mang tao'y higit itong Diyos. Bakit ang Diyos ay pinagbibintangang di marunong makinig sa daing ng sinuman? Magsalita man siya sa iba't ibang paraan, walang makikinig sa kanyang isasaysay. Nagsasalita siya sa panaginip at pangitain, sa kalaliman ng gabi, at pag ang tao ay mahimbing, ipinaunawa niya ang kanyang saloobin, pinagahari niya ang takot sa kanilang damdamin. Nagsasalita ang Diyos upang sila ay pigilin sa paggawa ng masama at sa pamamagaling. Hindi nais ng Diyos na sila'y mapahamak mula sa kamatayan, sila'y kanyang ililigtas. Pinadadalhan niya ang tao ng iba't ibang sakit upang sa pamagitan ng kirot siya ay maituwid. Ang taong may sakit ay walang panlasa, masarap man ang pagkain ay wala ring gana. Siya ay namamayat parang butot balat, waring naghihintay ng oras ng kanyang pahimakas. O baka siya ay tulungan ng isa sa 1,000 anghel na nagpapaalala sa tao ng kanyang mga tungkulin. Maaring itong anghel na puspos ng kahabagan ay magsabi ng ganito, siya ay pawalan, hindi siya dapat humantong sa libingan. Narito ang bayad ng kanyang kalayaan, siya ay gagaling, muling lalakas, magmumukhang bata, masiglang lalakad. Ang kanyang dalangi diringgin ng Diyos, ang pagsamba niya sa puso ay taos, muli siyang ilalagay sa katayuang namumukod. Sasabihin niya sa madla sa Diyos, ako'y nagkasala, walang matuwid na nagawa, gayon may pinatawad niya. Hindi pa itinulot na siya'y mamatay, magpahanggang ngayon siya'y nabubuhay. Hindi may minsang ginawa ng Diyos na iligtas ang tao sa pagkalugmok, at ang buhay nito'y puspusin ng lugod. Job, tumahimik ka at pakinggan ng mabuti, dinggin at unawain itong aking sinasabi. Kung mayroon ka namang ibig na sabihin, huwag mag-atubilit aking diringgin. At kung may katwiran kay aking tatanggapin, kung wala naman, makinig ka na lang. Ikaw ay manahimik, ikaw ay aking tuturuan. Chapter 34. Sinabi pa ni Elio, makinig kayo, matatalinong tao. Itong sinasabi ko ay pakinggan ninyo. Kung masarap ang pagkain, nasasabi pag natikman. Bakit di nyo maunawa pangungusap na mainam? Ating talakayin itong ang usapin kung sino ang tama ay ating alamin. Ayon dito kay Job ay wala siyang sala at itong katarungan ay ikinakait daw sa kanya. Kahit daw siya matuwid ay ayaw paniwalaan, ipinipilit niyang siya ay walang kasalanan. Gayon may sinugatang halos ikamatay, may nakita na ba kayong tulad nitong si Job? Kaunti man ay wala siyang paggalang sa Diyos, panay na masama ang kanyang kasamahan, nakikihalubilo sa mga makasalanan. Sinabi niya na walang mabuting idudulot ang paglakad at pagsunod sa nais ng Diyos. Ako'y dinggin niyo at inyong sagutin, ang Diyos ba'y mabubuyo sa gawaing linsil? Ginagantimpalaan niya ang tao ayon sa gawa, iginagawad sa kanila ay yaon lamang akma. Ang dakilang Diyos ay di gumagawa ng masama, wala siyang inaapi o inaalipusta. May nagbigay ba sa Diyos ng kapangyarihan at sinong nagtagubilin sa kanya nitong sanlibutan? Kapag binawi ng Diyos ang hininga ng tao, siya'y mamamatay sa alabok ang tungo. Kung matalino kayo, ako ay pakinggan, di ba makatarungan ang Diyos na banal? Bakit hinahatulan siya na parang makasalanan? Sa mga hari ay siya ang nagpaparusa, kung sila'y masama at halaga. Siya na lumikha sa sangkatauhan, walang itinatangi, mayaman o mahirap man. Sa isang kisap mata ang tao'y mamamatay, ang hampasin ng Diyos bigla na lamang papanaw. Kahit siya malakas o makapangyarihan, bawat kilos ng tao'y tinitignan niya. Kahit gaano kadilim ay kanyang nakikita, di maililihim ng tao ang taglay ng hala. Hindi kailangan ng Diyos na magtakda ng panahon
upang sa tao'y gawad ang kanyang hatol. Hindi na rin kailangang siya magsiyasat upang ang pinuno'y alisin at palitang lahat. Alam na alam niya ang kanilang gawain. Sila iahagi sa gitna ng dilim. Pinarurusahan ang masasama ng nakikita ng lahat dahil sa pagsaway sa kanyang mga atas. Ang mahihirap ay napipilitang dumaing sa kanya, kaya naman sila'y dinirinig niya. Kung ipinasya ng Diyos na manahimik, mayroon pa kayang maaring umimik? Kung niyang talaga ng isang nilikha, ang tao ay may magawa ang mga bansa upang sa masama. Job, ang sala mo ba'y nasabi na sa Diyos at nangakong lalayo na sa gawang baluktot? Hiniling mo na bang sa iyo'y ipaunawa ang lahat ng iyong masasamang gawa? Nangako ka na bang titigil na sa gawaing di tumpak at isipang lisya? Pagkat sa Diyos ikaw ay lumalaban, ibibigay kaya niya ang iyong kailangan. Ikaw ang magsabit sa aming isa-isay, sabihin mong lahat ang iyong nalalaman. Ang taong mayroong taglay na talino ang makarinig sa akin magsasabi ng ganito, ang salita ni Job ay bunga ng kamangmangan at lahat ng sabihin niya ay walang kabuluhan. Ang sinasabi niya ay isipin ninyong lubos, masasabi rin ninyo na wala siyang Diyos. Paggawa ng masamay ayaw niyang tigilan, sa harap ng madla ang Diyos ay inuuyam. Nagpatuloy si Elyo, chapter 35. Nagpatuloy pa si Elyo, ikaw Job ay walang anumang katwiran. Di mo masasabing wala kang kasalanan o sabihin sa Diyos na wala siyang pakialam, yamang ikay nagdurusa. Gumawa man ng kabutihan, ikay aking tutugunin sa sinabi mong ito. Sagutin kita pati mga kaibigan mo, tumingin ka sa itaas at igala ang paningin. At tignan mo yung mataas na panginurin, sa kasalanan mo hindi nahahawa ang Diyos. Gaano man karami hindi siya kasangkot, wala kang naitulong sa kanyang pagiging matuwid. Wala kang naibigay kahit bagay na maliit. Kung nagkakasala, kayo nadadawit siya ang iba sa paggawa ng mabuti na tutulungan mo sila. Kapag ang tao'y inaapi, sila ay dumaraing, sila ay nagmamakawa upang ang tulong ay kamtin. Ngunit hindi naman sila lumalapit sa Diyos na nagbibigay ng pag-asa kung naghahari ay lungkot. Ayaw nilang lumapit sa Diyos na nagbigay ng karunungan higit sa taglay ng ibon o ng hayop man. Humihibik sila sa Diyos ngunit hindi dinirinig pagkat sila'y mga hambog at masasama ang hilig. Walang kabuluhan ang kanilang pagtawag. Ang tulong ng Diyos sa kanila'y di igagawad. Ikaw na rin nagsabing, Diyos ay di mo nakikita. Maghintay ka na lang pagkat kalagayan mo'y alam niya. Akala mo'y hindi siya marunong magparusa at ang kasama ay pinagwawalang bahala niya. Tumigil ka na riyan ng kasasalita. Ang sinasabi mo'y wala ng diwa. Chapter 36. Ipinahayag ni Elyo ang kadakilaan ng Diyos. Sinabi pa ni Elyo, magtiyaga ka pa ng kaunti at makinig sa akin. Pagkat tungkol sa Diyos itong aking sasabihin, ang lahat ng alam ko'y aking ibubuhos upang patunayang makatarungan ang Diyos. Lahat ng sasabihin ko ay katotohanan, pagkat akong kausap mo'y malawak ang kaalaman. Ang Diyos ay dakila at di nagtatakwil ng sinuman at nalalaman niya ang lahat ng bagay. Hindi siya na natiling buhay ang makasalanan, ang mahihirap ay binibigyang katarungan, ang matuwid ay iniingatan, ginagawang parang hari, binibigyang karangalan sa lahat ng sandali. Pag ang tao ay nagagapos o natatanikalaan, o kaya nagdurusa sa nagawang kasalanan, ipinamumukha ng Diyos ang kanilang kasamaan at ang naghaharing hambog na isipan, sila'y kanyang sinasaway, pinaaalalahanan, inuutosang magsilayo sa daan ng kasamaan. Kung sila ay makinig at sa Diyos ay sumunod, buhay na sagana at payapa sa kanila ay idudulot. Kapag sila ay di nakinig at hindi rin tumalima, buhay nila ay kukunin, kikitlin ang hininga. Puot ang naghahari sa dibdib ng masama, purihin ay parusahan man ng Diyos, ayaw pa rin magmakaawa. Sa kanilang kasibulan, sila ay pumapanaw at sila ay namamatay sa kahiya-hiyang kalagayan. Ang tao ay pinaghihirap ng Diyos upang bigyang aral at ang kanyang pagdurusa upang mabuksan ang pananaw, inaalis ng Diyos sa kabalisahan. Binigyan ng payapat sa ganang pamumuhay, ngunit ngayon ikaw ay pinarurusahan bilang katumbas ng iyong kasamaan. Huwag mo pabayaang suhulan ka ng sinuman. Mag-ingat ka
Mag-ingat ka't nang di mailigaw ng mga kayamanan. Dumaing ka man ang dumaing ay wala ring mangyayari. Ang taglay mong kalakasan ngay wala na ring silbi. Huwag mong hilingin ang maagang pagdatal nitong kamatayan ng lahat ng kinapal. Huwag mong isiping ikay magpakasama. Pinarurusahan ka lang upang pagbutihin nga. Alalahanin mong siya ang makapangyarihan. Pinakadakilang guro sa lahat ng bagay. Walang makapagsasabi ng dapat gawin ng Diyos. Sa Kanya walang kasamaan na maaring isurot. Ang Kanyang mga gaway pinupuri ng tanan. Magpuri ka rin sana, sila ay iyong tularan. Ang mga gawa nila ay nakikita ng lahat. Kahulugay di maunawa, hindi madalumat. Ni malilirip ng tao ang Kanyang kadakilaan at ang mga taon ni hindi rin mabibilang. Ang tubig sa lupa'y Kanyang itinataas upang gawing ulan at sa daigdig ay ibagsak. Ang mga ulap ay ginagawa ng ulan at binubuhos sa sangkalupaan. Walang makaunawa sa lakad ng mga ulap, ni makatatarok sa kulog ng malalakas. Nagliliwanag sa kidlat ang kalawakan, ngunit nagdidilim ang pusod ng karagatan. Hinahatulan niya ang tao sa kanyang paraan, masaganang pagkain ay kanyang ibinibigay. Ang kidlat ay kanyang hinahawakan at ibinabagsak sa ibig niyang patamaan. Ibinabahala ng kidlat ang pagdating ng bagyo, kaya't alam ng mga hayop ang pagdatal nito. Chapter 37. Balisang-balisa ako kapag bumabagyo at hindi ko malaman ang gagawin ko. Pakinggan ninyo ang tinig ng Diyos sa pamagitan ng malakas na kulog. Ang kidlat ay kanyang pinaguguhit sa kalangitan mula sa gilid ng daigdig hanggang doon sa hangganan. Tinig niya ay umuugong parang dagundong ng kulog. Ang salimbay ng kidlat ay hindi malagot-lagot. Sa isang salita niya, ang milagro'y nangyayari na di kayang unawain kahit isiping mabuti. Pinauulan niya ng yelo sa ibabaw ng daigdig. Ibinubuhos niya sa lupa ang ulang walang patid. Ang tao ay kanyang pinipigil sa paggawa upang malaman nilang sila'y kanyang nilikha. Ang maiilap na hayop ay nasa kanilang mga taguan. Ang malalakas na hangin ang gagaling sa timugan. At sa hilaga nagsisimula ang simoy ng pagkaginaw. Sa pag-ihip ng Diyos, nabubuo itong tubig, nabubuo at nagiging yelo, ubod ng lamig. Mula sa mga ulap kumikislap ang mga kidlat ng sa buong paligid sa limbayang walang likat. Ito'y biglang pagsunod sa utos ng ating Diyos, sumusunod kahit sa ang panig nitong saan sinukob. Ang ulang ibinubuhos ng dakilang Diyos, maaring parusa o kagandahang loob. Tumigil ka, sandali ihog, at iyong limiin. Ang mga gawa ng Diyos na walang kahambing, alam mo ba kung paano siya nag-uutos? Alam mo ba kung paano nagpapakidlat ang Diyos? Alam mo ba kung bakit ang ulap ay lumulutang? Iyan ay gawa ng makapangyarihan niyang kamay. Hindi mo alam yan. Nadarama mo lamang ang matitinding init kapag ang hangin mula sa timog ay umihip. Ang hangin ba'y mailalatag mo tulad ng ginawa niya? Parang metal na makinis at walang kapara. Ituro mo sa amin ang dapat sabihin, O Diyos. Isip na may walang laman, nakaguwang ang loob. Di ko hahangarin na makipag-usap sa Diyos pagkat baka ako ay lalo lamang mabugbog. Ngayon, ang langit ay nalinis na ng hangin at nakasisilaw ang kanyang luningning. May gintong silahi sa gawing hilaga. Yaon ay luningning ng Diyos na dakila. Kay lawak ng taglay niyang kapangyarihan, kaya walang makalapit sa kanyang kinalalagyan. Siya ay tapat na makatarungan sa pagkikitungo sa sangkatauhan. Di katakatakang siya'y igalang ng lahat at di niya pinahalagahan ang magkunwaring pantas. Ayun po ang sabi ng pinakabata, si Elio. Yan mga kaibigan. Dito po tayo magtatapos sa chapter 37 mula po sa 38. 28. Mula po sa Job 28, tayo po ay nakarating po sa Job chapter 37. Yan po. So, purihin po ang Panginoon mga kapatid, talagang iba-iba po yung karunungan o kaisipan, kakayahan ng bawat isipan ng mga kaibigan ni Job.
talagang ang bawat mga kaibigan ni Job ay talagang naniwala na si Job ay nagkasala at dinagdagan pa nila yung mga bintang nila, ano po. Ngunit si Job ay nanindigan talaga na wala siyang kasalanan. Talagang lahat ng nakalagay sa mga tuntunin ng Diyos ay kanyang tinupad at kanyang ginawa. Nakita ito sa kanyang buhay. Kaya si Job ay talagang para na rin niyang sinusumbatan o kaya ay ibinabalik niya sa Diyos na, uloy, ginawa ko naman yung mga utos mo. Bakit ako pinaparusahan mo ngayon? Parang ganun, ano po. Pero si Job po ay alam po natin na matuwid kasi naisulat po dito sa Biblia ang kabutihan ni Job. Pero po sa ating mga buhay, kilalang kilala po tayo ng Diyos kung sino po tayo. Kahit man po magtago tayo sa dilim, nakikita po ng Diyos ang lahat ng ating mga lihim. Ano po mga kaibigan? Kapag dumarating po ang punto sa buhay natin na tayo ay parang may pagsubok, may tapik, hindi na po natin kailangan tanungin ang Diyos. Hindi na rin po natin kailangan ibalik sa Diyos yung ating mga ginawa. Kasi madalas, ang buhay ng mga tao sa panahong ito, magtatanim, pero agad-agad naman pong binubunot. Alam niyo po, yung mga panahon na gustong-gusto nating gumawa ng tama, ay hindi naman ang panahon na nakakagawa tayo ng mali. Panahon na gustong-gusto na natin magpakabait at sumunod sa Panginoon, ngunit naroon pong nangyayari sa buhay natin na hindi naman natin kagustuhan ang magpasaway o sumuway sa utos ng ating Panginoon. Ano po? Kaya mga kaibigan, sa panahon pong ito, kung ating susumahin ang sitwasyon ng buhay, talaga pong nabubuhay lamang ang tao ngayon dahil po sa kahabagan ng ating Panginoon, sa kanyang tulong, sa kanyang biyaya, sa kanyang awa, at wala po tayong pwedeng isumbat o ipagmalaki sa Diyos dahil talaga pong ang panahon ngayon ay mapanukso ang ating isipan, ang ating paningin, ang ating pandinig, ang ating mga labi, at even ang ating mga paa ay madali pong humakbang patungo sa kasalanan. Ngunit salamat sa habag ng ating Diyos dahil sa bawat pagkakataon na tayo nagkasala at pinaalala sa atin ng Holy Spirit na, uy, nagkasala ka na naman, repent, ay ginagawa po natin. Paano na lang kaya kung wala po ang Holy Spirit na lagi nagpapaalala sa atin? Malamang hindi po natin malalaman na tayo po ay nagkasala, nagkulang, nagkamali. Hindi po natin malalaman na yung ating ginawa ay paimbabaw na pala. Hindi po natin malalaman na nagyayabang na pala tayo. Hindi na po natin malalaman na mali na pala yung landas na ating nilalakaran. Ano po? Kaya napakahalaga po mga kaibigan na meron pong banal na Espiritu Santo sa ating buhay na siyang gumagabay sa atin upang paalalahanan tayo, upang tapikin tayo kapag tayo po ay iba na ng landas. Hindi po tayo pwedeng mabuhay na wala po ang presensya ng Holy Spirit. Dapat po kasama natin sa bawat sandali ng ating buhay ang banal na Espiritu Santo dahil siya po ang nagtuturo sa atin ng tama at siya rin po ang tagapaalala. At ang panahon po natin ngayon mga kaibigan, ano po, maliban po sa binasa natin sa aklat ni Job, alam niyo mga kaibigan, hindi na po ito ang panahon ng pagpatumpik-tumpik. Ano po, si Job ay sinubok ng Diyos kahit matuwid. Pero tayo po ay talagang wala pong matuwid sa kapanahonan ito. Mismo ang Diyos po ang nagsabing walang matuwid, wala kahit isa. Bakit walang matuwid? Para wala pong magyabang na siya ay matuwid sa harapan ng Panginoon. Lahat po ng tao ay may kahinaan. Ngunit tandaan natin mga kaibigan, meron po tayong hinihintay. Ito po ang wag natin kalilimutan mga kaibigan. Yung ating hinihintay na nawa ay dumating na ang ating Panginoon. Nawa ay naka-ready po tayo, na handang-handa na po talaga tayo sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo upang sa ganon ay sama-sama po tayong marapture. At kapag tayo po ay narapture at dumating na po yung punto ng 7 years na Great Tribulation, yung walang katulad na kahirapan na hindi pa dinanas ng mga tao mula noon hanggang ngayon ay hindi pa naranasan ng tao, ngunit mangyayari at purihin ang Panginoon
Ako po'y nananalig at nananampalataya sa Diyos, naniniwala na bago pa man dumating o mangyari yung Great Tribulation, ang lahat ng mga anak ng Diyos ay kasama na sa rapture. Kasi alam niyo mga kaibigan, hindi po natin kakayanin yung tinatawag na Great Tribulation. Ngayon nga lamang po, pag wala nga lang pong hangin, kapag tayo po ay brown out, hindi po ba? Panay na ang reklamo ng tao. Kapag walang hangin, talagang halos mamatay-matay ang tao kapag walang hangin na lumalabas sa aircon at saka sa electric fan. So, doon pa lang po sa pag-brown out o blackout ay konsumido na ang tao, di po ba? Yung wala nga lang bigas, wala nga lang maibili ng tinapay o pandesal, walang maibiling ulam, o kaya may ulam naman pero hindi gusto ng tao, ay panay na po ang reklamo ng tao. Yun pa kaya ang Great Tribulation na sinasabi ng Panginoon sa Mateo 24, di po ba? Na yun ay walang kapantay, walang kaparis na kahirapan na dadanasin ng tao. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, alam nyo no, pagpasensyahan nyo na po ako kung bakit andito ako sa YouTube channel na ito ni Really Mix Stories para lang magpaalala. Alam niyo mga kaibigan, wala naman po akong kikitain dito, wala naman po akong sweldo. Ano ba ang pakinabang ko sa aking mga salita dito? Kung ating titignan, pero ako po, salamat sa Diyos kasi malaki po ang pakinabang na nakikita ko dito. Malaking biyaya po ang nakikita ko dito. Yung may makarinig man lang sa aking mga sinasabi dito sa aking YouTube channel, makinig sa salita ng Diyos, ayun na po ang isang malaking kapakinabangan ng Panginoon, at hindi po ako ang makikinabang yun, kundi kayo po na nakikinig, kayo nakikilala kay Kristo, kayo na naghahanda sa muling pagparito ng ating Panginoon. Tayong lahat po yun ang makikinabang sa salita ng Diyos. Bakit po ba ako nagtsatsaga? Bakit ko ginagawa ang magpahayag ng salita ng Diyos dito sa aking YouTube channel? Kasi mga kaibigan, mayroon din pong nagtsaga sa buhay ko at sa aking pamilya na ihayag sa amin ang salita ng Diyos. Mga panahon na wala akong pakialam sa Diyos, mga panahon na hindi ko kilala ang Diyos, panahon na wala akong pakialam sa panalangin, panahon na hindi ko kayang gumawa ng mabuti, pero dahil sa salita ng Diyos at sa mga taong nagpagal sa buhay namin, narito din po ako. Gagawin ko rin po ito ang gaya ng ginawa ng mga taong pinadala ng Diyos sa pamilya namin para ihayag din po ang katotohanan, ang salita. Bakit? Para lahat po tayo ay makaranas ng kaligtasan. Ang offer po ng ating Panginoon ay kaligtasan, buhay na walang hanggan. Bakit tayo aayaw mga kaibigan? Yung nga lang po, dumadaan po tayo sa mga pagsubok, pero tandaan din po natin na ang pagsubok ay ang Diyos din naman po ang kasama natin, at siya rin naman po ang humaharap sa lahat ng ating pagsubok at nagbibigay din naman ng solusyon sa lahat ng ating mga pinagdadaanan sa buhay. Ano po, mga kaibigan, tandaan po natin ang salita ng Diyos. Dito po nagpapahayag ang Panginoon. Dito po siya nagpapahayag sa mga parating na mangyayari sa darating na mga araw. O hindi nga natin alam. Pwede ngayon, pwede mamaya, pwede mamayang gabi, o kahit anong oras man ay pwedeng dumating ang ating Panginoon. Kaya nga po, lagi nang sinasabi ng ating mga leader, ng ating mga church, be ready, maghanda na, maghanda na, maghanda na. Dahil anytime ay pwedeng dumating ang Panginoon, bagamat walang sinasabi kung kailan, ngunit sa mga nangyayari sa panahong ito, sa kanya mga babala ay nangyayari na. Kaya mga kaibigan, please, lahat po tayo ay magbalik loob na sa Panginoon. Bumalik po tayo sa Biblia, magpatuloy po tayo sa pagbabasa ng salita ng Diyos, dahil ito lang po ang magiging daan ni Kristo upang makilala pa natin siya, makita natin at mabasa natin, malaman natin ang kanyang mga babala, ang kanyang mga warning, upang tayo po ay yan ako, Vincent. diyan sa kabila. Pasensya na mga kaibigan na, at merong dumating na nagde-deliver, talagang ganun po talaga ang buhay. So yun po, kailangan po natin magpatuloy sa pananampalataya sa Diyos. Patuloy po tayo magbasa ng salita ng ating Diyos, patuloy po tayong manalangin, patuloy po tayong sumunod sa salita ng Diyos. Isa pamuhay natin, baguhin na po natin o ipabago na natin sa Diyos ang ating landas na tinatahak. Kung tayo man
ay nasa landas ng maluwag na landas na pwedeng gumawa ng masama. Pumunta na po tayo sa landas na masikip, pero patuloy na inaayos ng Diyos ang ating daanan at ang ating mga buhay. Kaya mga kaibigan, kung ako man po ay laging nagsasalita ng ganito, nawa po ay pasalamatan nyo na lang po sa Panginoon, kasi hindi ko rin po minsan maunawaan ang aking sarili. Bakit ba yung mga oras na pwede na lang ipahinga ko o gumawa na lang ako ng ibang bagay, pero bakit ba kinakabahan ako kapag hindi ko po nagagawa yung nais kong gawin, na basahin ang Biblia dito sa aking YouTube channel. Hindi naman po ako pastora, hindi naman po ako workers, lagi kong sinasabi yan. Wala po akong ministry, kundi ito lang po ang pagbabasa ng salita ng Diyos. At nawa mga kaibigan, sa kakayahan na binigay ng Panginoon sa buhay ko, sana po ang lahat ng makarinig ng mga sinasabi ko dito, nawa po ay maunawaan niyo pong lahat, at tulungan nawa tayo ng Diyos na maunawaan natin ang kanyang salita at ang mga bagay na nais niyang ipaunawa sa atin, upang sa ganoon tayo po ay hindi mapahamak. Ano po, kasi sabi ko nga, after rapture, kung may maiiwan man ng mga Kristiyano na hindi nakapaghanda, kumbaga ay hindi lang butas ng karayom ang dadaanan. Yun na po yung panahon ng tatakan ng Antichrist. At kapag merong mga anak ng Diyos na maiwan dahil hindi nakapaghanda at magpapatuloy sa pananalig kay Kristo, talaga pong hindi na po natin ma-explain yun. Hindi natin kayang isipin kung gaano katindi ang kanilang dadanasin. Pero meron pa din naman sigurong maiiwan para lang po makauwi sa kalangitan. Pero bakit hihintayin pa natin ang panahon na iyon? Ano po? So ngayon na po natin gawin, para pag dumating po ang Panginoon, ay sama-sama po tayong lahat sa rapture. Ano po? So yun lang mga kaibigan, nawa po ay napagpala po tayo ng salita ng Diyos. Napagpala tayo ng buhay ni Job, at nagkaroon din po tayo ng kaisipan sa iba't ibang pananalita ng kanyang mga kaibigan. Ano po? So yun lang mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Maraming salamat po sa inyong suporta, at higit sa lahat, salamat sa ating Diyos sa buhay, sa kaligtasan, sa hininga at kalakasan na ipinagkakaloob niya sa atin sa bawat araw. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon, ganun din po ang ating sambahayan. Patuloy po tayo maging handa sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.